Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-24 sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, bahay natupok ng apoy. Ika-16 na taong anibersaryo ng pagkakatatag, matagumpay na ipinagdiwang ng lungsod ng Calapan. Pagpapalawig ng serbisyo ng TVNet patuloy. At sa detalye ng ating mga balita, sa inisyatibo ng Rotary Club of Downtown Calapan, isang mahalagang proyekto naman ang inilunsad kung saan magiging katuwang nilang iba't ibang club sa kabilang sa Rotary Club District 3820. Kaugnay nitong 21 ng buwang kasalukuyan, sa panguna ni RCDC First Class President Bon Eric Troy Magno, nagsagawa ng ocular inspection ang mga presidente ng ilang club sa Sigkuran sa bayan ng Victoria. Layunin nito ayon kay Rotary Club of San Pedro East First Class President Roger Bazuela na matukoy ang mga pangunahing pangailangan ng naturang komunidad tulad ng water system at palikuran. Ayon naman kina RCDC President Magno at Rotary Club of Lipa West First Class President Gemma Sanggalang, posibleng maisakatuparan ang kanilang proyekto para dito sa lalong madaling panahon. Yung project dito ng First Class President for this Rotary year, yung tungkol sa kanilang water system na magkaroon sila ng water system from the tap galing sa bukal. Pupunduhan ng Rotary ng mga First Class President para maibaba yung tubig papunta rito nang hindi na sila nag-igib from the bukal. Kailangan lagyan sila ng gripo. Yun ang first project namin. Second, yung magkaroon sila ng proper sanitation, every house, lalagyan namin ng comfort room. Kasi sa ngayon, wala silang mga comfort room eh. Yung nakikita namin comfort room, yung dito lang sa school, yung para lang sa mga bata. And then the rest, wala na, kahit saan na lang nagano ng kanilang tawag ng kalikasan. Kaya yun ang importante naming unang dapat gawin. Aming priority project dito is yung community ng mga mangyan dito ay ma-provide na namin ng water system. At the same time, magkaroon sila ng maayos na bahay at palikuran. Kasi itong napakalaking problema dito sa community nito. At gusto namin tawagin itong community nito through the help of our classmates, presidents from other towns, province, district. Gusto namin tawagin itong First Class Rotary Community. Lahat ng mga First Class President kung sino yung willing na mag-join, pagsasama-samahan namin to, unang-una yung water facility down to here sa kanilang mangyan community para mabigyan din sila ng tigit-tigisang palikuran or CR kada pamilya. Ayon pa kay RCDC President Magno, kasama ng pagbibigay ng palikuran ang pagtatayo ng mga kabahayan para sa mga pamilya ng mga katutubong naninirahan dito, kung saan bawat Rotary Club sa kanilang distrito na tutulong sa proyekto ay mag-a-adapt ng isang pamilya at silang magbibigay ng materyales sa pagpapatayo ng bahay ng mga ito. Sa pamamagitan nito, mabubuo ang komunidad na tatawagin nilang First Class Rotary Community. Magbabayanihan ang kasundaluhan at mga katutubong magiging benepisyaryo ng proyekto habang magmumula ang mga kagamitan sa Rotary Clubs. Sa kasalukuyan, naglilikom na anila sila ng pondo at posible ngayong unang linggo ng Abril ay masimula na ang proyekto. Sa ibang balita, sa kanilang pagharap sa mga mamamayan nitong Sabado, 22 ng buwang kasalukuyan sa pamamagitan ng Newsline City Talk, inilatag ang 6 sa mga neophyte barangay captains ng lungsod ang kanilang accomplishment sa unang 100 araw ng kanilang panunungkulan bilang mga punong barangay. Kabilang sa mga nasabing kapitan sina Honorable Randy Ahoro ng Barangay Calero, Honorable Norben Resio ng Ilaya, Honorable Ramil Adoyo ng Puting Tubig, Honorable Jerry Ramirez ng Biga, Honorable Sabas Delmo Jr. ng Camilmil at si Honorable Policarpio Armada ng Komunal. Kabilang sa mga tinututukan ng mga nasabing kapitan ang pagpapanatili ng peace and order, pagpapaganda ng barangay, gayon din ng sektor ng kalusugan at infrastructure.
Nagipagtulungan rin nila sila sa mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at sa iba't ibang samahan na nais maghandog ng programa sa kanilang mga nasasakupan, tulad ng mga medical mission, at lubos na pasasalamat ang mensahe nila sa lahat ng tumutulong sa kanilang pamayanan. Samantala, marami pang nakalinyang programa at proyekto ang mga nasabing opisyal ng barangay at tiniyak nila na katuwang nila sa pagpapatupad dito ang mga kasapi ng sangguniang barangay. Sa uli mensahe ng mga punong barangay sa kanilang mga nasasakupan ang katiyakan na tutuparin nila ang kanilang mga ipinangako bago pa man sila opisyal na manungkulan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Walang natira sa isang bahay sa Sitio Sunrise sa Barangay Patioca sa lungsod matapos tupukin ng apoy dakong alas 5:30 ng hapon, ika-20 ng buwang kasalukuyan. Yari sa light materials ang naturang bahay kung kaya't mabilis itong naabo. Nagtulungan naman ang mga kapitbahay upang maapula ang apoy at hindi na madamay pa ang mga kabahayang nasa tabi nito. Nagsimula umano ang apoy sa salas ng bahay at nagkataong wala ang may-ari nito na si Arnold C. nang maganap ang insidente. Dumating rin ang fire trucks ng Public Safety Department, City BFP at Tamar Volunteer Fire Brigade upang lubusang apulahin ang apoy. Tinatayang humigit kumulang sa 50,000 piso ang kabuang halaga ng nasira dahil sa sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring inaalam ang naging sanhi ng insidente. Sa ibang balita, nagsimula sa isang maliit na negosyo hanggang sa maging multi-awarded na distributor ng Nestle products sa lalawigan. Ito ang Remar Grocery na nagdiwang ng ika-13 taong anibersaryo nitong Sabado, 22 ng buwang kasalukuyan. Sa panayam sa may-ari nito na si Mr. Renel Medina, highlight ng pagdiriwang ang blessing ng karagdagang warehouse ng kumpanya na ang disenyo ay alinsunod sa standards ng Nestle. Sa loob ng 13 years naming operation bilang distributor ng ating probinsya, blessing ngayon ng aming bago warehouse. Ito yung warehouse namin na ni-record ng Nestle. Yung standard ng Nestle, andito na lightings, yung enclosure ng mga doors at saka yung pallet size. Pinangunahan ni Father Regan Rodriguez ang pagbabasbas sa nasabing pasilidad, habang nauna sa ribbon cutting sina Ginoong Medina at Nestle Area Manager Chris Diaz. Ayon pa kay Ginoong Medina, malayo-layo na ang narating at naserbisyohan nila at ang Remar Grocery anya ay nagsaserbisyo ng buong puso at tapat sa lahat ng kanilang customers. Kung i-compare ko from the start nung 2001, siguro tingin ko malayo-layo na ang aming narating at saka naserbisyuhan ng aming kumpanya bilang isang distributor ng Nestle dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang Remar Grocery, 10 ng aking mga empleyado ay nagsiservisyo ng
buong puso at saka yung buong tapat sa aming mga customers. At sana po ay hinihiling ko sa inyo lahat na takiligin nyo ang produkto ng Nestle Philippines. Thank you. Samantala, bahagi naman ng programa kinagabihan ng pagkakaloob ng Loyalty Award sa mga kawani ng 10 taong patas ng nagsisilbi sa Remar Grocery. March 20, 2001 nang maging opisyal na Nestle Products Distributor ang Remar Grocery at bunga ng pagtsatsaga ng dating driver na siya na ring pahinante at salesman na si Mr. Renel Medina, isa na ito ngayon sa mga kinikilalang distributor sa Oriental Mindoro. Antabayan na ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Tell you how easy to pay your taxes